O atong tema niini nga Domingo, magahisgot kita mahitungod sa gitawag kita sa pagtuo nga sa Jesus tinuod nga anaa, ilabi na sa pagpikas-pikas sa pan. We are called to believe that Jesus indeed present, especially in the breaking of the bread. After Jesus' appearance to His disciples, He no longer appeared to us personally, but Jesus at all times appeared to us in the presence of the Eucharistic bread. Without the breaking of the bread, there is no real preaching of the true gospel. Church without Eucharist is just like a social gathering. It's like a family gathering without meals or food. It's not complete and no good. When you do the breaking of the bread, you preach and share the gospel of Christ. Kung nakadumdum kita, niingon si Kristo, nga sa pagbuhat nato kuno sa ingon, sa paghinumdum nato niya diha sa Eucharistia, og pagbuhat sa ingon atong gisangyaw ang maayong balita. Atong nadungog atong gospel reading this morning, nga niingon nga ikatulo na to nga pagpakita ni Ginoong Jesus sa iyang mga tinun-an. Ang iyang first nga appearance, kuyog ang tanang tinun-an, was in the upper room. Sa dihang gitrangkahan nila ang pultahan, apan wala si Tomas. Og nagpakita si Ginoong Jesus kanila og gihatag niya ang kalinaw. Sa ikaduha nga pagpakita niya, padomingo gihapon kadto. Apan niadtong panahona nakauban na nila si Tomas. Gitrangkahan nila ang pultahan apan mi pakita sa Jesus kanila og niingon si Jesus, Tomas, hikapa ang samad sa akong mga kamot nga inagyan sa lansang og sa akong kilid, tuo og ayaw pagduha-duha. Og si Tomas miingon, Ginoo ko, Dios ko. Og sa katulong nga higayon, nagpakita sa Jesus sa iyang mga tinun-an sa Tiberias, sa Lanaw or sa Sea of Galilee, sa dihang nangisda sila ni Pedro, uban sa mga tinun-an ni Jesus, more or less, mga 7 sila kabuok. Og sa dihang wa sila kuha tibuok gabi. Kagabi magin sila mangisda, kay ang isda pagabi di sila kita. Makita sila hayag, ug ang isda mutapok ra asang hayag. Muna mangingisda magitingala ka dai Petromax dala no, dai balon nga suga. Kay magtapok wala sila asang hayag kay git-git mang panahon. Mao na kung bulanon, wa kayo isda. Kay hayag man makabantay mang isda kinsay niduol nila. Wa sila kuha 90 kilometers away na itiyog nga singgit, itaktak ang pukot sa tuo nga bahin. Tanaw nila, kinsa ba na ha? Sige, taktak na to kay, naingon man. Taktak, pagtaktak nila, di na nila mabira. Gipugos nila bira, hapit, magisi ang pukot, may galing ay hapit. Kaya kung wala, gisi unta. Og nakadumdum na yun, kabantay na yan, tinun, adala, ang Ginoo man na. Si Pedro nga nagtaboy-taboy, iyang ikuha iyang tuwalya, iyang itapis. Ambak si Pedro, 90 kilometers ang iyang gilangoy. Biyaan iyang mga tinun-an, nag-umag, namira man sila sa isda. Nakusugin mo langoy si Pedro, kaya wa man na-ubertikan. Wa man ingon dito nga, og na-ubertikan si Pedro, kaya nagsakay mo silang sakayan. Og sa dihang, pag-abot ni Pedro dito, naanay andam daan nga baga ug napaging isda. Asa to kong isda no? Nanay sinugbang daan. Og niingon si Jesus, dal-i ko sa inyong kuha. Og 153 kabuok ang kuha. Natingala ko ano ka nagiklaro mo gid 153. Daghan ko niya 153. Gamay ra na. Di ba? Di man to ibis. Di man to kalamian ang ilang kuha kay 153 gamay ra kayo
Isa ka sugit na kutsara ka ng kalamyan, di ba? Kadumdo ka na masuri o kalamyan, kada hinay kitingog. Kalamyan. Bawal man. Dakpon man na, di ba na? Ang isda dito sa Tiberias, sa Galilee, tilapia. Tilapia ang isda niya. Kay tabang man na, suba man na siya. Gitawag lang ng Sea of Galilee. Pero lanaw, lake gina siya. Mura ng sea, mura ng dagat, nga lake di ay. Tabang. Tilapia ra na diha. O 153 kabuok ang kuha. Daghan kayong nag-research kung si meaning ng 153. May mga biblical scholar, may mga theologian, may mga doctor of the church, may mga santos. Daghan kayo silang interpretation. Pero isa ra akong kuwaon nga akong giganahan. Pabor-pabor ini kay giganahan mo ko. Na ancient Jewish nga thought nga such number symbolize kay ang Hudyo manggod ang bawat numero na anay meaning corresponding meaning a word. Pag 1 na anay meaning, 2 na anay meaning. So 153 ay nyo tayo iha. Na anay meaning yapon. O ang meaning sa 153 or 153, Ani Elohim. Ani Elohim, sa English pa, ang meaning is I am God. It was an affirmation of the divinity of Christ. Nga kaya niya i-command ang nature. Kaya niya patapukon ang isda, bisan wa isda. Kaya niya pahunungon ang bagyo. Because He is Ani Elohim. Because He is the I am. When He introduced Himself to Moses, Lord, you will be sending me to Egypt. If the people in Egypt would ask me, who sent you? Unsa akong ito ba, Ginoo? You tell them that I am who I am is sending you. The word I am, pag makadungog ang Hudyo ni Ana, klaro kay ng word nga I am that is pertaining to God who appeared to Moses in the burning bush. Maubitaw si Mary, usahay one of the defection or of identity of Mary, the mother of God, is she is the burning bush. That though it was and it is burning, she was not consumed. Though the King of the earth, the King of the universe, God Himself is in the womb of Mary, she is not consumed. Wa siya namatay. Kaya sa unang panahon, pag makakita kang Diyos, mamatay ka tungod sa kabalaan sa Diyos. Maubitaw ang mga high priest, kung maghalad sinunog once a week in the altar, hiktan ang ilang tiil o butangan og bell. Kaya that means, kung malangan ang pare, at least na bell, madungga nila nga gatiling-tiling pa ang bell. O kung wala na tingog tungod kay ang pare nagpakasala, na siya sala nga wa gikumpisal sa Dios, walay lain tao makasulod dito sa Holy of Holies, kundi birahon lang ang pare pagawas, kay patay naman siya, kay tirahan siya sa Ginoo sa kilat or unsa ba. So Jesus is the I am. Maubitaw, ikaw ba, gipangutanan siya, agi, ingon siya nga, katong gi-reveal niya iyang kaugalingon, kung kinsa siya, o ingon siya nga ang mga tao, kritiko niya nga, dili pagali katiguang, haukam nga niingon ka nga, before Moses, or before Abraham was, I am. Nga dili pagali katiguang. Di ba? Pero ang iyang i-claim, ingon siya, before Abraham was, I am. O gibato siya. Kay once ang Jews, makadungog silang word nga I am, you are referring to God.
And Jesus was claiming to be divine or to be God. And it was blasphemy for them. So, balik ta sa isda. Sugba sila, o nagdala sila og mga isda. Ngadto kang Jesus, o ilang isugba, og wa na gyud nangutana bisan isa, nga kinsa ka. Di ba? Tungod kay nasayod man sila og nakaila sila og klaro kaayo sa ila sa mga tinun-an nga si Kristo kadto. Og iyang gikuha ang pan, iyang gibahin-bahin, gihatag sa iyang mga tinun-an. Grabe ang servanthood ni Christ, no? Kay bisan tuod nga nabanhaw na siya ba? Gipakita na niya ang iyang divinity side, ang iyang pagka-Diyos, nga dili na gid makontes nga di na gito tao. Because as Christian, we believe that there was never a time that Jesus ceased to be a God or ceased to be God. Walay panahon nga si Kristo ni hunong ang iyang pagka-Diyos, bisan naa siya sa lawas. Og nituot nga si He is 100% God and He is 100% man. Og bisan pa man He is 100% man, wala ni undang ang iyang pagka-Diyos. Sa diyang giuhaw ako, sa diyang nagpuasa siya, wala ni undang ang iyang pagka-Diyos. Sa diyang gigutom siya, sa diyang gipaningot siya daw ang iyang singot sama sa dugo. O sa diyang nag-CR siya. Di ba? Na debate usahay, kung Ginoo si Kristo ganun, malibang man niya, mangihi. Di ba? Ganun, gutmon man. O ganun, nag-ampo man siya sa Diyos, Diyos naman ka siya. Be, unsa man yung tubag na be. Kung debate pa ni karon, ganun mag-ampo man si Kristo sa Diyos. Kung Diyos siya. Dito lang to siya sa iyang kagulingon mapadungdungog, di ba? The explanation is, He is 100% man and He is 100% God. When He was in the flesh, He is in complete submission to the Father. Iyang gipakita kana nga panag-ingnan. Og iyang gihatag ang isda, og akip usab ang pan, giunan niya ang pan, og gihatag niya ang isda, og nangaon silang tanan. And there was a community meal. Mao na atong buhaton karon. Munang announcement last Sunday nga atong paniudto o katong di mamahaw, isahon lang ninyo inyong pamahaw, inyong paniudto pwede isahon niyo katong wa na mahaw, pero katong namahaw, dalon ang paniudto og kitang tanan human simba magdungan taong paniudto or pamahaw. Brunch, breakfast o lunch, brunch. Dungan tang tanan. Katong wa nagdalag balon, wa nagdalag pagkaon, unsa man? Makakaon gihapon. Kaya nga naman, kami ni Padre Rex o ni Padre Amy nagsugba naman ng daan. Naa na may balon. Bahalang di maigaw atong ampuan ni igo lagi ni. Mauna nga way manguli ha, pero kung may manguli sa inyo, magpalit og litson manok or kuwaon ang mga pagkaon, pareha namo. Nagluto ni big manok. Okay na. So, nauban siguro mo, buwala kalit, pinakalit. Nagpalit ng litson manok, gikuha sa New Lane or asa pa. Okay lang, basta kay pamalik ta dire, magdungan tag paniudto. Munang usa sa good news karon, okay? Ang gospel o ang ikaduhang good news is mangaon tang tanan. Good news magyapon na, di ba? Oh. According sa Talmudic tradition, Talmud, actually ang ancient Israel, they believe in the Holy Scripture, the Torah. Pero aside from the Torah, they also believe the Midrash and the Talmud. And when they were exiled in Babylon, na gitawag ang Babylonian Talmud, when they went back to Jerusalem, na Jerusalem Talmud, mga rabbinic side notes, commentary about unsay natabo sa ilang present time. And according to the Talmudic tradition, when the priest would present the change of the bread in the presence, tungkol kay sa una mga God, when they were living in tabernacle, wala pa ang templo na tukod, wala pa ang templo panahon ni Solomon. After Moses, Joshua, Kings, and Judges, nagpuyo pa sila sa mga tabernacle. Dili day Kings, Judges pa day.
Nagpuyo pa sila sa tabernakulo. O ang Ark of the Covenant naa sa tabernakulo. O diha sa Ark of the Covenant na ay table gibutang diha na gitawag bread of the presence. Na ay pan diha nga gilutod unom ka buok sa wala o gilutod unom ka buok sa tuo. Sa ilang kuan ba? Sa ilang altar, sa ilang tabernakulo. 12 bread symbolizes the 12 tribes of Israel. Mao bitaw to si David, gikaon niya ang pan, di ba, sa tabernacle? Ug wa siya namatay. And we found out nga ang priesthood of David is in the line of Melchizedek. But anyway, so naay pan na daan ang the bread of the presence dito sa tabernacle, they call it the face of God. And the people of Israel, magpilgrim sila kay ang nagkatag naman sila sa entire nation of Israel. Magpilgrim sila dito sa tabernakulo. Dili torha, duha man ang kuan kani visitor sa Israel na gitawagan the tourists and the pilgrims. Ang mga tourists nag-agtula na dito para lang magsuroy-suroy, pero ang pilgrim, they journey for holiness, for sanctification, for meditation, and bringing themselves closer to God. That is pilgrimage. Pilgrim, like us, we are all pilgrims on earth. Mga pilgrims kita ni ini kalibutan to kay naata sa simbahan, apan naata sa paglawig. All the way to the heart of the Father. Before nila i-change ang pan, kay ilan man ang alisdan, and the bread has to be consumed only by the high priest and the appointed priest. So katong unom ka pan or 12 ka pan dito, ang makakaon lamang dito ang mga pangulong pare o ang mga pare. Paminaw mo na ng mga igsoon kay mupunting ni sa atong balaan nga Eucharist. Ngano naan ning Eucharistia ato ni hisgutan gamay. Ang mga pilgrims moabot dito, itaas nila ang pan ug moingon sila, behold the face of God. Naay mga moment nga moingon sila, labi na naka-schedule ang mga pilgrims nga moabot, ang priest miingon, iisa nila ang pan, behold the priest or the face of God. In our time, in the altar, after several thousand years later, moingon ta, behold the Lamb of God. Or moingon ta, Christ our Passover is sacrificed for us. Actually, in the Holy Eucharist, kana moingon ta, Christ our Passover is sacrificed for us. Bapa ang pan andam na kanon. Okay, ang karnero luto na. Girosting man tong karnero dito sa Egypt, di ba? Atong last several Sundays ago. Di ba sa Egypt, they cannot leave Egypt without eating the lamb. O kana mo ingon ta, Christ our Passover is sacrificed, patay na siya sa cross. Kung sa Egypt pa lang account, luto na ang karnero. Kung diri pala sa altar ato lang idala nga pagtulunan, Christ our Passover is sacrificed for us. Muna pinaka-ultimatum, the fulfillment of all the laws and the prophets that points to Jesus. Christ our Passover, muna mo ingon ng pare, hallelujah, si Kristo ang atong nating karnero sa pangilin, sa pagsaylo, gihalad na. Busa sa ulugon ta ang pangilin, ang tubag. Oh, kung walay hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, malimot ta. Layo sa kabisa-bisa, I hate Lent. Sumangil kayo na, wala, nalikuan mo siya. Daghan kayo mga tao siya ramay ng hallelujah. So, hallelujah. Ready na siya. Kanon muna nga, gina-distribute na. Exodus 25, chapter 25, verse 3, pwede niyo isulat. And you shall set the bread of the presence at the table before me always. And daghan pa kayo mga references ni Ana nga they really set a table before them. Nga naagyod ang pan. The bread of the presence in Hebrew is latchim hapanim. Literally means the bread of the presence. Was holy offering of the 12 loaves placed continually before God in tabernacle and later in the temple. So sa una, tabernacle pa, kaya nagpuyo pa man sila sa kamingawan,
pero nagsettle na gid sila dito sa Jerusalem, gitukod na ang templo o dito na gibutang ang pan. It is deeply significant in Jewish theology and strikingly Eucharistic in Christian understanding. Leviticus chapter 24, 12 loaves were baked and arranged in 2 rows, replaced every Sabbath by the priest. These loaves were to remain before the Lord continually, signifying the covenant between God and the 12 tribes of Israel. The temple was understood as the intersection between heaven and earth, and the bread symbolized Israel's communion before the face of God. So kaniadto magkaroon sila og communion sa Dios kung naa sila sa templo. Kay dito sa templo naa dito ang pan. Naa dito ang face of God. Naa dito ang hulagway sa Dios. Nga dili makita og kinsa man mga igsoon ang dagway sa Dios nga dili makita, si Ginoong Jesus. Nakailata sa Dios Amahan tungod nga dili nato makita, tungod sa Dios Anak nga atong nakita. Apan kita karon sa atong panahon diri sa Hingoo kay dili naman ni Israel ug naa naman ta sa 20th century. Asa naman ang dagway sa Dios? Christ appeared to us in the presence of the Eucharistic bread. Every Eucharistic celebration, we cry out, Panem nostrum quotidianum. Give us this day our daily bread. Diba? During sa communion, sa una, mga gunitay, taso kamot, itong itudluan ta ni Bishop, anak na. Kay that is a gesture of prayer to God. Every Eucharistic prayer, diha sa altar, kitang tanan magdungan ta, amahan namo nga naa sa langit. Pagabalaanon ang imong ngalan, umanhi ang imong gingharian, pagubuhaton ang imong kambuton dito sa langit, dinhi sa yuta baingon sa langit. Ihatag mo kanamo ang kalanon namo sa matag adlaw. We cry out, give us this day our daily bread. Jesus is our daily bread. In other ancient texts, it is called supernatural bread. Supernatural bread means dili siya munay, dili siya ordinary nga pan, kundi ang iyang lawas gayud. And it has to meaning, kung may Ginoo ihatag kanamo ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag Ginoo ang balaang Eucharistia, ug ihatag usab ang among adlaw-adlaw nga pamahaw, paniudto ug panihapon. Maunang buot ipasabot niya na maigsuon. But first and foremost, the supernatural bread, the bread from heaven, dili sama sa pan nga atong kanon, pamahaw, paniudto, panihapon, apan mga matay, gihapon lamang kita. Kung dili ang pan nga gihatag ni Jesus nga ang mukaon niini dili gayod mamatay. Maunang pan nga atong gipangayo sa dihang kita magampo sa amahan namo. We are asking both supernatural bread as well as the natural or physical bread. O atong hinumduman, remember, our team nagaingon, atong tima ni Inba nga nagaingon, this Sunday we are called to believe that Jesus is indeed present, especially in the breaking of the bread. May soon ang pangutana, present bagyod kaha, nagtuo bagyod kaha kita, nga si Kristo anaa diha sa altar, o kana ang ostiyas nga atong gikaon o atong ginagunitan sa pare, mao gina iyang tinuod nga lawas. Motuo ba tani ana maigsoon? Kung dili ka motuo, heretic ka nga Kristohanon. Ang dili mo kaon o dili mo tuo, dili makabaton o kinabuhing walay katapusan. Klaro kayo. Sa dihang nang lakaw ang mga tao, kay di sila makadawat, di sila makatuo dito sa Capernaum. Tungod kay pagkalisod ni ini nga pagtulunan. Lisod kay, ngano lisod man?
Kabalo mo nga lisod? Ang balaang Eucharistia nga lisod siya nga pagtulunan? Lisod siya kung dili ka mutuo nga si Kristo Dios. Pero kung mutuo ka nga si Kristo Dios, awa may imposible sa Dios, magbuot di kang himuon niya tinuod niya nga lawas og dugo. Di ba? Unsa bay kibir nimo? Kung iya nang tinuod paghimo nga lawas og dugo. Og niingon ra bagid siya mao ni ako lawas og dugo. O ang mga tawa na noo, ingon si Kristo, wa mo'y kinabuhing walay katapusan. Ang mukaon sa akong lawas o inom sa akong dugo, makabaton o kinabuhing walay katapusan. Some people cannot accept such teaching because they don't believe the divinity of Christ. Let me deepen the theology. Sa nag-ingon, we are called to believe that we are called to believe, atong tema karon, we are called to believe that Jesus indeed is present, especially in the breaking of the bread. Let me deepen that theology. Pamina mo, we are called to believe that we are one with Jesus. We are not just called to believe in the breaking of the bread, but we are now even called to believe that we are one with Jesus in the upper room when He breaks the bread together with the apostles, saints, martyrs, and all the angelic host. Sa dihang muingon si Kristo, mao kini akong lawas o mao kini akong dugo, kitang tanan diri sa Hingoog City, sa Cathedral of Christ the Redeemer, nibalik ta dito sa first century sa upper room, and we were one with angels, with saints, with the doctors of the church, with the apostles and martyrs. We are one with them in one eternal event. Sa netabo sa upper room, kita nakig-usa dito kang Kristo. That is why there is only one communion. We believe that there is only one communion in the upper room. And every time, mingon si Kristo, do this in remembrance of me. Word remembrance is we make ourselves this communion nga nahitabo diri one with the communion nga nahitabo sa upper room 2,000 years ago. Nawala ang time and space. There is no space and time. Nawala ang 2025 nga year 2025 karon, nawala na. Kundili nibalik ta dito sa 33 AD. 33 time of Jesus. Year 33 in the upper room. Lisod mo na, Father, ng pagtulunan. Asa ba na mo nakuha, Father? Pagtulunan na sa early church o sa mga santos. Dili na pagtulunan sa 1925 o 1937 nga mga born-again movement. Aman ta mo to. Sa 1935 o dito sa mga santos o dito sa mga papa sa pagtuo na to. Dito kita mo tuo kaya naman. Mao man to mga pagtulunan sa mga apostoles. That we make ourselves one with them. Mao bitaw every time mudawat ta sa lawas o dugo, ubanin mo og santo sa imong kilid, wa lang nimo makita. Ang mga martyrs, ang mga anghel sa langit, uban ka nato. Because sa pagsulod pa lang sa holy, 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 God Almighty, ang mga anghel sa langit ay uban na. Nag-awit sila, unending praise, day and night. Adlaw o gabi, walay undang sila nagdaig sa Ginoo. Holy, holy, holy. Lord God Almighty. O kitang tanan, uban sa mga santos, nagkuyog tanila. Mauna nga, you receive the body and blood with such reverence and respect. Tungod kay ang naa sa inyong dila o nasa inyong kamot, gamhanan kayo na sa ngatanan. Diyos na. Ang iyang lawas o ang iyang dugo, ang iyang lawas nasa imong dila. Unsa ka kasuod sa Dios. In the altar of the temple of Jerusalem, according to the Jewish belief, is a literal intersection between heaven and earth.
Nagtuo ang mga Jew, ang mga Hudyo kaniadto nga literal gayon nga ang ilang altar dito sa templo sa Jerusalem mao to ang tabuanan sa langit ug sa yuta nga makigtabo ang tao sa Dios dito sa templo sa Jerusalem, dito sa altar. It is literal intersection between heaven and earth. The Eucharistic bread is our binder with Christ's intimate union. Kung katukuno ang intersection dito sa templo sa Jerusalem, mao to nga magtabo ang Dios ug ang tao apan diri sa altar sa Ginoo, sa Eucharistia diri sa atong altar, mauni ang binder nato of our intimate union between God and man. Who can explain intimate union diri sa kalibutan? Only the husband and wife. Because they have undergone the sacrament of marriage. Ang magtiayon lamang ang makatagamtam sa intimate relationship. Tungod kay gikasal man sila. Apan kaming mga pare, gikasal usab kami sa among obispo ug ang Dios mao ang saksi. Mao ni nga kaduha mi gikasal. And we should have clergy intimate relationship. And remember, Jesus is the bridegroom and we are the bride. Mato ni Kristo siya kuno mao ang bana o kita ang asawa, mao ang iglesia. Og kini atong gibuhat karon nga mudawat kita siyang lawas og dugo, mao ni ang pamaagi sa Dios nga magkaroon ta og intimate relationship nga wag hangin makalusoto. Way hangin makalusot ba tungod sa ka-intimate nga atong relationship sa Ginoo. Hulagway lamang kini sa dakong kasal nga mahitabo. Og sa diya may uban na ta ni Kristo nga siya na ang bana sa iglesia. I'm not sure pero wala na siguro yung Eucharistia. Tungod kay siya naman ang kahayag. Wala na di na tayo magkinag-adlaw og bulan. Tungod kay siya naman ang mahimong kahayag. Dili na tayo magkinaglan o magpikas pasapan. Tungod kay ato naman siyang nakauban. Literally. In conclusion, humanata. Kung nituo kita sa iyang lawas og dugo, sa dihang si Pedro, nangisda siya og wa siya kuha. Og niingon ang tingog dito sa 90 meters away, itaktak ang pukot sa tuo, og nipatuos si Pedro, og nakakuha siya. Og dito sa Capernaum, kung ang mga disipulo ni biya ni Jesus, sa diyang si Jesus ni atubang kanila, og niingon, kamo, kay nang lakaw naman sila, manglakaw pud mo. Og niingon si Simon Pedro, Ginoo naani mo ang pulong nga naghatag og kinabuhi. Di mi manglakaw, mituo mi nimo Lord. Tungod kay kung mulakaw mi, asa man sad mi paingon. Sa dihang si Tomas, niingon siya, di ko mutuo. Unless akong kamot ikahikap sa inagian sa iyang lansang, sa iyang kamot ug sa iyang kilid. Di ko mutuo. Og sa diyang napakita niya si Kristo, og niingon siya, Tomas, hikapa akong mga kamot, hikapa akong kilid, og tuo na, og ayaw pagduha-duha. Og niingon si Tomas, Ginoo ko, Dios ko. Og niingon si Kristo, nituo ka ba kay nakita ka? Bulahan ka tong nituo, bisan wala makita sama nato. Amen ba? Wa man ta nakita ni Kristo, wa man ta nag-uban-uban ni Kristo sa diyang for 33 years diri sa kalibutan. Apan iyang gibilin ang iyang lawas ug ang iyang dugo, ug nituo kita. Amen ba? Bulahan ka, ignay mong abay, bulahan ka. In the gospel, kung atong tiwason ang atong ebanghelyo karon sa verse 15 nagaingon, si Kristo ni ingon siya kang Pedro, Pedro, nahigugma ka ba kanako? Unsay tubag ni kay Pedro, Ginoo, nahigugma ako kanimo. Pakana ako mga karnero. Pedro, nahigugma ka ba kanako? Nahigugma ako kanimo. Pakana ako mga karnero. Feed my sheep, tend my flock.
and feed my sheep. Maigsoon kami mga pare, gitagaan, mga diakono, gitagaan, big instruction sa Ginoo. Nga kung kami na higugma ni Kristo, pakanon daw mo namo, pinaagi sa iyang lawas ug dugo. Amen. Palihog manindog.